Pilipinas, ang oras po, 6:33. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Dos Kumpanieras. Ika-23rd, no? Ika-23 sa buwan po ng Enero 2024. Kumusta na po kayo? Nakapagpagas ba lahat kagabi? Kaya lang alanganin sabi nga ni Attorney Cam dati, petsa de peligro. Dahil syempre, medyo matagal-tagal na din tayo nag-sweldo at matagal-tagal pa ulit bago mag-sweldo ulit. Dos Kumpanieras. Anyway, meron po akong good news sa inyo dahil after ng talakayan natin kahapon, of course, hindi ko naman ina-attribute sa ating discussion, pero yung kumpanya, yung kapihan, no, na bash dahil sa desisyon nila or sa notice nila or policy nila na isang kape at isang pagkain lang ang maaaring orderin ng isang senior citizen. Meron daw pong promo bukas. Hindi ko naman sa pinupromote. Pero yung mga seniors dyan, pagkakataon na makabawi dahil 40% off daw para sa mga senior citizens, solo parents, gayon din sa mga PWDs bukas. Dos Kumpanieras. Kaya take advantage of that. I'm not saying na doon kayo bumili, pero syempre kung magkakape din lang kayo, edi doon na kayo sa doon sa makaka-discount. But take note, yung senior citizens discount, hindi po ninyo mai-enjoy yun doon bukas. Bakit? Syempre ang i-avail ninyo yung mas malaki ang diskwento o yung mas malaking discount compared to 20% na senior citizens discount or PWD, no? Bukas, since 40%, you avail of the 40%. Dos Kumpanieras. Again, wala pong double discount, isa lang. So yung mas malaki lang ang pipiliin nyo. Just make sure that you have your senior citizens ID or kung wala man, any proof of your age na senior citizen na nga kayo, especially kung kayo ay looking young. Ayan. Dos Kumpanieras. So, maupay nga gabi, maayong gabi, naimbag arabi, buenas noches sa inyong lahat. Samahan niyo po hanggang 7:30 ng gabi dahil maganda po ang ating talakayan. May patungkol or tungkol pa din sa mga karaniwang nararanasan natin online. Dos Kumpanieras. Bakit? Abay, syempre, pagbukas mo ng Facebook, ng Meta o ng iyong Twitter, Instagram hindi masyado, pero kaliwat ka ng parinigan, kaliwat ka ng siraan, o kaya sa YouTube, natatandaan nyo ba si Mr. Jano Gibbs, kung ano-ano mga mapanirang puri ang pinost sa kanya kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama. Dos Kumpanieras. At bagaman at hindi ganun ang mga ipinararatang sa atin, ay kung ano-anong mga ipinararatang, lalong-lalo na kapag may issue ng utang o kaya merong naiinggit sa inyo, meron kayong kaaway o kahit sa opisina, di ba? May mga ganong pangyayari. Dos Kumpanieras. At yung iba, hindi makontrol ang mga kamay, diretso post, no? Diretso post online. Nakalagay either doon, ano bang nakalagay doon sa gilid ng Facebook? Is that My Story, My Day? Anong tawag doon? Sa Facebook. Tingnan natin. Saklolohan nyo nga ako, Joseph Abalos and Jinky Porle Andrade and Kenneth Arevalo. Ano bang nilalagay doon? Tingnan mo nga, yung sa Facebook, kapag yung sa gilid, na 24 hours lang siya valid, anong tawag doon? Yan. Hindi ko kasi alam, hindi ako masyadong My Story ba ang tawag doon? Okay. So, My Story daw. I think so.
'Di ba? Doon inilalagay, no? So, kapag ka ikaw halimbawa, ikaw ay isa sa natamaan, ikaw ang isang siniraan doon, paano ang gagawin mo to make sure, no, na meron ka namang ebidensya later on kasi, syempre, kung magsasampa ka ng kaso dahil nasaktan ka or ibig sabihin ay nasira ang iyong puri sa mga taong nakapaligid sa iyo, no, lalong-lalo na sa mga nakakita ng post na yon, paano ba ang pwede mong gawin? Dos Compañeras. At kung sakasakali po naman na ang nanirang puri sa'yo, no, nag-post, inilagay pa yung picture mo doon, no, yung profile mo doon sa page niya, no, screenshot of your profile, tapos may mapanirang caption, ay halimbawa naman ay nasa ibang bansa, ano, ang gumawa nito, pwede mo pa rin ba siyang kasuhan? Dos Compañeras. Kasi po ang sinasabi po sa Article 14 ng Civil Code, diba? Yung jurisdictional po ang ating mga penal laws. Anong ibig sabihin nito? Na ang ating penal laws ay may bisa lamang, no, sa mga krimen na nangyari sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Paano? Sa Dubai ipinost yung mapanirang puri, no? Pinaratangan ka na nakikiapid ka sa kung kaninong Poncio Pilato, no? Nasa Dubai yung nanirang puri sa'yo, makakasuhan mo pa rin ba siya? Dos Compañeras. Paano ba natin ito i-reconcile doon sa provision ng Civil Code na nagsasabi, territorial, no? Ang ating batas. Yung revised penal code and other penal laws, ibig sabihin mga batas na nagpaparusa sa mga krimen ay may bisa lamang kung dito siya nangyari sa Pilipinas. Ibig sabihin kapag ka nasa ibang bansa, wala nang magagawa, wala nang jurisdiction, wala nang kapangyarihan ang batas ng Pilipinas at ang Korte ng Pilipinas kung sakaling magrereklamo ka. Dos Compañeras. At syempre, gaano ba katagal, no, ang ibinibigay sa yung palugit ng batas para makapagsampa ng kaso laban sa nanira sa iyo? Yan po ang tatalakayin natin at sasagutin natin dito sa ating programang Dos Compañeras. Kaya naman, if you have questions, I know marami sa inyo ang nabibiktima ng ganito dahil only po ang mga messages natin patungkol sa attorney. Ipinost ako, attorney, yung napagkautangan ko, no, pati yung mga kamag-anak ko, pinost na din sa page niya. Tinawag pa akong balasubas. Dos Compañeras. So if you have questions, 0919-282-6485. Kaya din, pwede po kayong mag-message sa DZRH Dos Compañeras na bilang comment sa ating live tonight. O kaya naman po sa bilang private message sa akin, Attorney Rina Seco na page because, sa messenger because yung page na lang po yun na aking na-access. Pero pwede po kayo mag-message bilang comment sa DZRH Dos Compañeras o kaya naman bilang comment sa DZRH News Facebook Live today at sa DZRH News Television na Facebook Live. Live po tayo sa 3 Facebook pages na yan. Dos Compañeras. At syempre, live din tayo napapanood sa DZRH News, DZRH TV live stream sa YouTube at nandan po ang ating mga kaibigan, lalong-lalo na si Maria Teresa Lazaro, si Roel Recho. Ay, Daddy Roel, absent kayo kahapon. Kumusta naman si Ma'am Lynn? And syempre si Pancho Sabordo Jr. at Buddy Camposano. Dos Compañeras. Nanunood din sa atin. Namimiss niya si Attorney Cam, si Nora Abordo. She is well, no? Si Attorney Cam. Nanganak lang po siya ng nanganak po siya ulit. So, sa Abril pa po ninyo siya makakasama. Dos Compañeras. Nag-avail po siya ng 105 days na maternity leave, no? So, yung mga mommies dyan, yung mga anak, you have 105 days para i-avail itong maternity leave. Okay. So, magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa DZRH Dos Compañeras, Miss Gael Enriquez, Kenneth Arevalo, Jinky Porle Andrade, Ramel Maluto, dyan sa Guimaras nanunood sa atin. Si Jinky nanunood sa atin. Ito pala yung neneng-nene pa. Nanunood sa atin dyan sa Santa Cruz, Marinduque. Magandang gabi din po at mapagpalang gabi sa iyo, Raymond Butalon, Ma'am Irene Almodovar Butch Gargantilla, nanunood sa atin sa Barangay Castilla Palo, Leyte. Si Ma'am Belen Rivera,
sa Santo Tomas, Batangas at Eduardo Narvaez, si Violeta Montecalvo Zambrano, Marilu de Guzman, ganyan din si Joseph Abalos at si Maricor Angeles, magandang gabi sa iyo. Ganyan din si Josie Villamor at yan, maraming Jerry Quebral at Raymond Botalon, Ramel Maluto, Arnold Roseles at si Anthony Papeliares. Magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. Si Princess Roselis ay tinatag ni Jinky. Ibig ba sabihin itong si Princess Roselis ay nakaranas na nasiraan sa Facebook o kung saan man? Ang sabi ng Gael Enriquez ay marami yan dito, attorney, pinipost ang mga nangutang sa kanila. Ay, totoo ka, no? Nakalagay doon, as in hindi mo makain, kumbaga kung pakikinggan mo talagang hindi ka tanggap-tanggap dahil nagkautang ng halagang 2,000 para bang napakalaking kasalanan mo. Samantalang ikaw hindi natin maiwasan. Yung iba talagang tumatakbo ng utang. Pero yung iba naman, talagang wala lang talagang sapat na pera para makabayad. Dos Compañeras. Naimbag RBI kay Ma'am Grace Recta, gayon din Hilaria Pagunuran at saka si Vivian Minaygo Cobero. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Ayan, syempre kapag sinabi nating paninirang puri, alam na po natin yan, yung pinagsabihan ka ng nakakasira sa iyong reputasyon o sa reputasyon ng iba o sa reputasyon ng somebody na pumanaw na o kaya naman ay nag-impute sa iyo or inakusahan ka ng kung ano-anong krimen. No? So yun ay mga nakakasirang puri, mapanirang puri. No? Ito po, sa ating batas, kapag sinasabi, pinapublish, sa radyo, sa telebisyon, sa yung traditional, sa newspaper, ito ay tinatawag na libel. Dos Compañeras. Pero ibang usapin, although kapareho lang din halos, ibang usapin kapag ito ay ginamitan mo ng computer, ng technology, ipinost mo online, ito po ay cyber libel na tinatawag. At kapag cyber libel, ito po ay higit na mataas ang parusa na inilalaan ng batas dahil ang sabi po sa Cybercrime Prevention Act, ay ito ay 1 degree higher kumpara doon sa libel na pinarurusahan sa ilalim ng Revised Penal Code. Dos Compañeras. Kung matatandaan po ninyo, meron pong isang journalist, taga radio, taga TV din siya at taga newspaper, Trimedia, na siya ay nakasuhan at nahatulang guilty ng cyber libel at pinagmulta siya ng pinagbayad siya ng 1.7 million ng korte. Ayan. Dos Compañeras. Meron ding isang OFW sa Ormoc, bumabalik na OFW na nahatulan na makulong at the same time indeterminate penalty, sabi niya indeterminate term of 6 months and 1 day of prison correctional in its minimum period to 5 years, 5 months and 11 days of maximum period for bashing Richard Gomez, for his alleged sluggish response or matumal na matumal na pagresponde, pagtugon noong siya ay pauwi dito sa Pilipinas nung kasagsagan po nitong COVID pandemic. Dos Compañeras. Sabi, wala daw siyang, kumbaga ay hindi daw sincere si Ginoong Richard Gomez sa kanyang pagtulong. Ito ay nangyari about 2 months after the pandemic was declared. Yung OFW na to ay nahatulang nagkasala at he was ordered to pay 300,000 pesos as moral damages with legal interest at the rate of 6% per annum until fully paid. Dos Compañeras. Pero nakakatakot kapag nag-criticize ka ng tao sa gobyerno, ito yung mga pagkakataon na matatakot ka na isulong ang iyong karapatan kasi lagi nga sinasabi ko before mag-demand tayo ng serbisyo mula sa mga kawani ng gobyerno.
hindi lang natin ito karapatan, obligasyon din natin ito sa bayan. Kaya lang kapag kaganito, ikaw ba, no? This gives us a chilling effect, no? Para ikaw ay mag-demand at isulong mo ang iyong mga karapatan kung sakasakali, baka naman ikaw ay makasuhan. Kaya nga po, with caution lagi kapag tayo ay magpo-post at magsasalita, especially online kasi mas mataas po ang penalty kapag online. Dos Compañeras. Ayan, nakakalungkot ano? Magandang gabi sa iyo, JMT. Sabi niya, you are my most favorite attorney. Ayan, thank you very much po. I wish you more success. Maraming salamat po. Sabi niya, meeting with... okay. Magandang gabi po, Daddy Roel Resio and Chona dyan sa Las Piñas City. Dos Compañeras. Okay, magbabalik po tayo. Meron din po, nagpapatuloy po dahil yung generous sponsor natin ay namimigay pa rin hanggang sa ngayon. Nag-sponsor pa din siya hanggang Friday and hopefully, no, kung hindi man, yung susunod na week, sasagutin ko pa din. Yan, yung bonus question natin kung saan isa po ang mananalo sa ating bonus question tonight. Ang tanong, hanggang kailan maaaring i-file ang kasong cyber libel? Yung sagot po niyan ay we will be discussing as we go along, kaya makinig po muna bago sumagot dahil yung iba kasi ay naghuhula na hindi pa napapakinggan. No, hindi po paunahan ito, no? Kundi tama at syempre kung actually advantage nga kung medyo late kayo kasi pagbukas ko ng aking page, ng aking messenger, yung mga pumapasok yun ng dahil may pressure din po kapag nandito sa ere, di ba? Dahil bawal ma-dead air. Dos Compañeras. Ayan. So, magbabalik pa po tayo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Joby Barbecho, dyan sa Camarines Sur, San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Eva Duques, magandang gabi po sa inyo. At si Butch Gargantilla, nanunood sa atin dyan sa Barangay Narvaez, Violent, Cavite. At shout out din kay Eboy Reyes na nakikinig sa radyo. At syempre, magandang gabi sa iyo, Glenda Agdigos and husband Reggie Agdigos. Happy birthday din happy belated birthday, Renny Boy Seco. At sino pa bang nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan? Happy birthday po sa inyo, yung kapitbahay nyo na hindi nag-invite sa birthday celebration. Batiin nyo rin ang happy birthday. Dos Compañeras. It's 10 minutes before 7 in the evening. Diyan lang po kayo, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa cyber libel. May mga pagkakataon na ito ay kumbaga ay kawing-kawing ang mga kaso because minsan hindi na lamang po limited sa cyber libel, no? Kasi pagka may iba pa pong krimen maaring na-commit, iba pa pong usapin yun. Dos Compañeras. Ayan. So, kapag ka po ginamitan ng technology, computers, no, ay ibig pong sabihin, malaki po ang tsansa na pumasok kayo doon sa kasong cyber libel. Ayan. Meron pong nagre-regalo sa akin ng kape dito. Itago na lang natin sa lumilingon sa pangalan na Santi Elizalde, nagbibigay ng Vietnamese coffee. Thank you very much, sir. Dos Compañeras. Ayan. So, binanggit na natin, no, kapag ginamitan ng technology, malamang sa malamang, no, elevated, no, kung ang krimen ay ginamitan ng technology, elevated po, anumang krimen yan, elevated po sa mas mataas na parusa. 1 degree higher po ang binabanggit ng batas sa anumang krimen na nagpo-fall doon sa revised penal code kasi ang cybercrime, no, ang Cybercrime Prevention Act ay separate po doon sa revised penal code. Dos Compañeras. Pero ang sinasabi doon sa Cybercrime Prevention Act, no, ay 1 degree higher sa nakasaad doon sa ating revised penal code. Kaya think
before you click. It may sound cliche, passe, or laos na, pero applicable pa rin po ito dahil kapag ikaw ang nakasuhan ay ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Although generally, ang mga kaso po maliban na lang doon sa mga involving capital punishment, but of course wala na po tayong death penalty, no? Or when the evidence of guilt is strong, mas may tsansa po, no? Malaki ang tsansa na kayo ay makapagpiyansa. Ba't gugustuhin mo pa po bang dumating doon sa punto na yan? So, laging sinasabi, think before you click. Dos Compañeras. Ayan, mamaya tatalakayin natin yung in passing yung tungkol kay Maria Ressa at saka yung kaso ni Kausing na isinampa ni Representative Hernandez dahil meron pong malaking pagbabago mula doon sa tinalakay doon sa kaso ni Maria Ressa, no, yung kasong cyber libel. Doon, no, binabanggit na napakatagal ng prescription or prescriptive period sa kasong cyber libel. Meron pong bagong development dito na lumabas noong January 19 sa decision ng Supreme Court. Dos Compañeras. Kaya naman minirapat kong itapik ito bilang napakarami din po ninyong mga questions patungkol dun sa mga attorney, sinisiraan ako, attorney, pinagbibintangan ako ng ganito, attorney, pinost yung pangalan ko sa ganito, no? So yan po ang nag-motivate sa akin na talakayin ito. Although napakarami na pong instances na napatalakay natin ang tungkol sa cybercrime, sa libel, oral defamation, yung slander, at saka yung unjust vexation. Kumbaga ay magkakamag-anak po itong mga kasong ito na binabanggit ko. Dos Compañeras. No, kapag ka po merong public imputation. Anong ibig sabihin ng public imputation? Isinapubliko ang hindi yung mapanirang puri, hindi magagandang salita o kaya mapanirang puri at napahiya ka at hindi, kumbaga, may ibang tao na nakabasa nito, nakakita nito, no? Isa po ito sa mga elemento ng libel. No? Pangalawa, syempre, ang sinasabi po ng jurisprudence, ibig sabihin yung mga desisyon ng Korte Suprema at even ng ating batas, no? Na kapag ka po ikaw ay nag-post ng mapanirang puri, there is always a presumption, automatic presumption na malicious and you are in bad faith, na wala kang magandang intensyon. At syempre kapag ito ay identifiable, no? Identifiable, nakikita or natutukoy, no? Ang taong sinisiraan mo, no? At the same time, gumamit ka ng electronic device, gumamit ka ng internet, ng computer para gawin ito. Ito po ay pumapasok dun sa kasong cyber libel. Dos Compañeras. In short, wala po itong masyadong pinagkaiba doon sa libel na nasa revised penal code except doon sa paggamit nga po ng internet, ng computer at syempre yung mas mataas na penalty na isinasaad ng batas. Ayan. Dos Compañeras. So, ang tanong, may bayad ba kapag ikaw ay magrereklamo? Assuming ikaw yung nabiktima, no? Identified ka, siniraan ka, pinost sa social media. May bayad ba ito? Pag attorney, magsasampa ako ng kaso, gusto ko ng hustisya. Diba? Gusto ko ng hustisya, magsasampa ako ng kaso sa kapitbahay ko, no? Walang ginawa kundi siraan ako sa aming homeowners association page. Yan. Dos Compañeras. Magbabayad ba? Wala pong bayad ang pagpa-file, no? Walang bayad kung hihingi ka ng danyos later pa yon kung sakasakali. No? Sa ang ahensya ka, magsasampa ng kaso, pwede kang mag-engage ng sarili mong lawyer, pero, no? Syempre, doon dadaan ka pa rin sa prosecutor's office. Yung abogado mo ang gagawa ng complaint affidavit kasama yung mga ebidensya. Ano yung mga ebidensya na kailangan mo? Alerto, lalong-lalo na nung nanunood o yung ipinost ka sa My Day o My Story, no? Bakit? Kasi kailangan mo pong i-screenshot yung mismong post na nagsasabi doon ng hindi maganda laban sa iyo. Syempre, dapat nakikita doon kung sino ang nag-post. At the same time, you have to prove na maliban sa iyo, meron pang nakabasa o nakakita nitong iba. Dos Compañeras. Kasi kung ikaw lang ang nakabasa sa post niya,
ay hindi po yun libel na maituturing. Maari po yung pumasok sa ibang kaso but not libel. So ibig pong sabihin, no, kahit isa, dapat ay merong nakakita nito maliban sa iyo. So ibig sabihin dapat dalawa kayo. Yung isang nakakita na ito, no, yun po ay mag-execute ng affidavit na nakita nga niya ang post na ito at sinasabi, yan si Rina Seco, yan yan si Rina Seco, bangongera, salbahe, butangera, ano ba yung mga terms na yun? Dos Compañeras. Ayan. So, yun po, no? Kailangan mag-execute ng affidavit, complaint affidavit, itong siniraan ng puri. At the same time, yung nakakita ng post na ito, at screenshot nyo na din. Halimbawa, syempre, marami, mas maganda, no? But, isa, maliban sa'yo, ay pwede na pong pumasok ito. Dos Compañeras. Paano naman, attorney? Hindi naman sa Facebook niya nilagay. Doon sa aming Viber group, no, ng Homeowners Association. 5 kaming magkakausap doon, no, sa aming homeowners, no. Pwede na ba yung pumasok sa cyber libel? Yes. For as long as merong isa ginamitan ng teknolohiya, maari na pong pumasok doon sa cyber libel. Dos Compañeras. But again, you have to prove, no? Kasi di ba sa Viber group, lumalabas ng kung sino na yung mga nakakita. I-screenshot nyo po yun, no? At wag nyo pong i-delete. Ang tanong, attorney, paano kung na-delete na? No? Kaya nga po importante, ma-establish ninyo at makakuha agad kayo ng statement mula doon sa isa pang nakakita or iba pang nakakita sa malicious na post or mapanirang puri na post. Dos Compañeras. Saan po isasampa ang kaso? Pwede pong direct filing again o kaya naman pwede po kayong dumulog sa PNP Cybercrime Unit or NBI Cybercrime Division. Sila po yung merong technical, no, capability para mag-identify, especially if these are poster accounts, no? Yung mga fake, not fake accounts, yung mga nag-alter accounts, yung sinasabing gumagamit ng ibang pangalan para siraan ka ng puri. Dos Compañeras. Ang tanong, attorney, saan po isasampa ang kaso? No? Doon po sa kung saan first published o kaya naman kung saan ka nakatira. Mas maganda kung saan ka nakatira. Alam nga namang doon mo isampa sa kung nasaan siya. Kung malayo, di lugi ka, ikaw pa mamamasahe. Di siya pag-asusin mo, di ba? Di ba? Siya ang pag-asusin mo, siya ang pagbiyahihin mo. Kasi doon sa lugar mo, doon ka nasiraan ng reputasyon. Di ba? Dos Compañeras. Attorney, paano kung totoo? No? Ipinost ako nangutang daw ako, balasubas daw ako, hindi raw ako nagbabayad. Totoo po kasi hindi po ako nakabayad. Salat na salat po ako ngayon. Wala na po talaga akong madudukot dahil nawalan po ako ng trabaho. Kaya lang po kasi nasiraan naman po ako ng reputasyon. No? Nasira po ang reputasyon ko. Ngayon, hindi na tuloy ako makahanap ng solusyon dahil nasira ang reputasyon ko. Wala nang magpautang sa akin, wala nang nagtitiwala sa akin. Kahit mag-aalok ako ng trabaho, ayaw ako yung engage kasi nga ang iniisip nila, wala yan, hindi mapapagkatiwalaan. Dos Compañeras. Ayon po sa definition ng libel, dapat yung defamatory imputation, yung publication, tsaka identity ng person defamed, and syempre, yung malis. Hindi po sinasabi doon na dapat ay hindi totoo. Ibig pong sabihin, kahit po totoo, no? Kahit po totoo yung ipinaparatang sa iyo na hindi ka naman talaga nakabayad ng utang, hindi naman po ibig sabihin na pwede ka nang siraan sa ibang tao. Yung truth or katotohanan o pagiging kasinungalingan, no, ay immaterial po sa mga ganitong kaso because sa Philippine Defamation Law, ang pinaparusahan po ay hindi yung pagsisinungaling, kundi yung paninirang puri. Dos Compañeras. Ito po ay yung karapatan, no, ng karapatan ng bawat isa sa atin na maging maayos kasi ang ating pangalan ayon din ang ating puhunan, hindi ba? No? Kapag ka nasira ang iyong pangalan, mahihirapan kang humanap ng trabaho, mahihirapan kang makipagsalamuha sa iba because syempre nakakahiya. Pangalawa, hindi ka nila pagtitiwalaan, iiwasan ka ng tao. Kaya nga ang purpose, no,
ang purpose ng batas na ito ay para iwasan yung mga injury or pagkasira ng reputasyon. Ito po yung binabanggit sa kasong Tulfo versus People. This is a 2021 case. Dos Compañeras. Ayan. So, ang tanong, pwede po bang makasuhan, attorney, kahit hindi naman binanggit ang pangalan sa post, no? Walang pangalan. Kahit po walang tiyak na pangalan, kung identifiable ay yung babaeng mahabang buhok na may nunal sa ilong pati sa baba, 'di ba? Kung identifiable, syempre yung konteksto tinitingnan din natin. At saka yung relasyon ng mga partido at maaring may mga indikasyon na maaring magkapagturo sa taong ito, no? Hindi lang yung taong pinatutungkulan kundi ang ibang tao o yung pinsan ni ABCD na nagtatrabaho sa ganitong kumpanya na umaalis kapag ganito. So identifiable. So maaari posible pa rin pong mag-prosper, of course, together with other pieces of evidence, pwede pa rin pong makapagsampa at mag-prosper. O ibig sabihin, maging successful ang pagsasampa ng kaso kahit pa hindi direktang pinangalanan ang taong sinisiraan. Dos Compañeras. Ayan, so kahit pa paano na unti-unti yung mga basic principles ay natalakay natin. Okay, paano daw, sabi ni Alexis Vizquera, paano po pag-poster account, attorney, paano kasuhan? Kaya nga po importante na dudulog tayo sa PNP Anti-Cybercrime Division o kaya sa NBI kasi sila mismo yung tumutulong, no? Kapag kaganito, matitrace po nila yung anong tawag doon, yung IP address at syempre meron mga technique, no? May strategies ang ating mga kinauukulan patungkol dito. Dos Compañeras. Naaalala nyo, even nga po yung 'di ba, yung gumamit sa ATM. Ibang usapin naman ito, hindi libel, pero yung gumamit ng ATM or credit card ni Senator Win Gatchalian, of course, ibang usapin din yun dahil syempre maimpluwensya. Pero kung tayo lang, we're still hoping, no, na kapag kaganito ay tutulungan tayo ng mga nasa gobyerno, especially itong mga ahensyang ito. Dos Compañeras. Kanina po, ito yung question, attorney, yung question ng ating tagapakinig. Attorney, paano, ito si Marky, attorney, paano po kung ang matagal ko ng ex, nung single pa ako, ay hindi makamove on. At kahit nananahimik na po ako, hindi ko pinapansin, pero post ng mga masasama tungkol sa akin, nakakasira po ng relasyon. May asawa na po ako ngayon at nakaaapekto po sa relasyon namin dahil nasasaktan ng asawa at anak ko. Pwede po ba siyang kasuhan kahit siya ay nasa Dubai? Dos Compañeras. Again, we go back to the basic principles. Ang sinasabi po ng ating Article 14 ng Civil Code na ang penal laws, ang mga batas na nagpaparusa sa mga krimen ay applicable lamang, sumasaklaw lamang sa mga nangyaring krimen dito sa teritoryo ng Pilipinas. Pero meron pong exception nito. Sinasabi po sa Article 21 ng ating Cybercrime Prevention Act na itong mga na ang Regional Trial Court of the Philippines ay may jurisdiction sa mga violations ng Cybercrime Prevention Act, including yung mga violations committed by Filipino national, no? Regardless of place of commission. Kaya yung mga kahit nasa ibang bansa kayo, kung kayo ay nailapastangan ninyo ang reputasyon, no, ng iyong kung sino mang nandito sa Pilipinas, no, o kaya naman ay reputasyon ng isang taong yumao na pero nandito sa Pilipinas, ang kamag-anak niya maaring magsampa ng kaso laban sa iyo. Dos Compañeras. Kasi nga po ang sinasabi po doon sa Cybercrime Prevention Act yung jurisdiction ay nakabatay din doon sa alinman, no, sa mga elemento ng krimen na nakomit. At dahil yung damage, yung injury ay nandito sa inyo, no? Dito nasira ang reputasyon mo, maaari kang magsampa dito kahit pa nasa ibang bansa yung nanirang puri sa inyo. Ang tanong, paano ko naman siya kakasuhan, attorney, kung nasa ibang bansa siya? Paano siya makukulong? Ikukulong siya ba siya doon? Kapag ka po nagsampa kayo ng kaso at bumalik siya dito sa Pilipinas, abang-abangan nyo na rin. Abangers tayo. Bakit? Kasi eventually, kapag umuwi siya dito sa Pilipinas at umusad yung kaso, no, tapos
hindi pa siya sumagot, no? Na-serve sa kanya yung patawag ng prosecutor, pinapasagot siya at hindi siya sumagot, abay magre-resolve po ang prosecutor base doon sa mga ebidensya na ibinigay ninyo. Anong ibig sabihin ng magre-resolve? Magdidesisyon siya kung ito ba ay may sapat, may probable cause para maisampa at usigin ang kaso sa korte, o kung wala yan, i-dismiss na lang. Pero kapag ka po may probable cause at sinabi ng prosecutor, o isampa natin ang kaso sa korte, magfa-file siya ng information at doon pwede na kayo after nun, mag-a-apply ng warrant of arrest at syempre kalaboso siya kapag umuwi siya sa Pilipinas or lalabas siya ng bansa. Dos Compañeras. Ayan. So, ibig pong sabihin, isa ito doon sa exceptions, no, na nakasaad doon sa Article 14 ng Civil Code na jurisdictional, no, or territorial yung application ng ating penal laws. Dos Compañeras. Ayan, masaya po ang ating talakayan, ano? Ayun. So, again, na-mention ko kanina yung isang Ormoc case. Ito naman ang decision pala ng Regional Trial Court convicting isang returning OFW, no, na for cyber libel sa kanyang Facebook criticism. Take note, ginamit din niya ang Facebook against then Mayor Richard Gomez during the early days of the COVID pandemic in May 2020. So, he was sentenced to an indeterminate sentence of 6 months and 1 day to prison correctional of 5 years, 5 months and 11 days as maximum for bashing then Mayor Gomez. Yan. Pinagbabayad din siya ng hanggang 300,000 pesos. Dos Compañeras. Sabi ni Sandy, hala, bawal pala yun. Dito sa amin, na itag talaga, nakapost sa FB, tapos pati conversation nila 2 years na kasi hindi nakababayad ng utang. Dos Compañeras. Kapag ka po ganito, may atraso po sa atin, ang tendency ng marami ay i-post, no, sa social media. Huwag po nating gawing singilan ng ating Facebook wall. No? Ang gamin po natin, idaan natin sa tamang proseso. Lalo pa ngayon na mas madali na pong magsampa ng kaso for small claims, no? Bakit? Hindi niyo po kailangan ng abogado. Meron ng form available online. Yun po ang i-fill out ninyo. Kailangan lamang po ninyo na meron kayong pruweba na kayo ay may pautang. Huwag niyo na pong idaan sa Facebook. O huwag niyo nang idaan sa pagbibigay. Gagastos pa kayo, papadalhan niyo ng kabaong, papadalhan nyo ng flowers, huwag nyo pong idaan doon. Idaan po natin sa tamang proseso. Bakit? Kasi kung sakasakali po, nagawin ninyo ang mga bagay na ito pinagbabawal, sa halip na kayo ang may karapatan na maningil. Of course, kapag ka naniningil po, civil case lang yan, pera lang yan. Pero kapag ginawa ninyo yung pagpo-post ng ganito, take note, ito po ay krimen at meron po itong kulong. So tayo rin, ang nadehado na tayo po ang nalagay sa alanganin dahil nagpadalos-dalos tayo sa ating paniningil. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna sa mga taga San Rafael, Tarlac City, Hilario Enriquez, dyan sa MCGI. Magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, kasali din po ba itong question ni Daddy Ruel? Kasali din po ba yung mga ibinalita dati na lending companies na nagpapadala ng paninira sa mga contacts noong victim, borrower nila na nahuhuli ang pagbabayad sa utang? Yes, kasama po ito, Daddy Ruel. Yung iba na nagpapadala pa po ng lungo, tawag doon, kabaong, kasi lungon yun sa Bisaya ng kabaong, o kaya nagpapadala ng bulaklak ng patay, o nagpapadala ng kung ano-ano. Maaari po pumasok yun doon sa threats, grave threats, no? Na iba rin pong krimen, mas mataas din pong parusa. Dos Compañeras. Okay. Maraming salamat, JMT. Marami daw siyang natututunan at sa mga dinidiscuss natin. Thank you very much po sa inyo. At syempre, thank you very much din sa mga nanonood sa atin tonight. Ang dami palang mga messages. Paano kung yung post ay nasa ibang bansa? Pwede ba kasuhan dito sa Pilipinas? Doon, wala na pong elemento dito sa Pilipinas, hindi po ba? So therefore, malabo po kayo makapagsampa dito sa Pilipinas. Pero pwede po kayo magsampa doon sa ibang bansa. Okay? Kung may nagpadala sa akin ng kabaong, tiyakin niya, nakakasya ako. Malaki pa naman ako, attorney. Pag pinadalahan ka ng kabaong, iparenta mo. Bakit?
Aba, pwede na ngayong parentahan ng kabaong, di ba? O, di kumita ka pa, may pambayad ka na sa utang. Eds Maglakas, magandang gabi sa iyo. Ray Revilla, kabayan ko ito. Si Ray Revilla, pero taga dyan siya sa Torrijos, Marinduque. Alexander C, sabi niya paano kung, ito pala yon, nasa ibang bansa. Yun yung question ni Alexander C. Ray Revilla, magandang gabi sa iyo. Meron dito, Attorney Rina, pati anak ng utang, pinost minor pa today, dinamay pa. Okay. Yun po ay maaring pumasok doon sa sa child abuse, no? Meron po tayong provision. Merong specific na batas patungkol sa child abuse. Lahat ng nakakasira sa reputasyon ng bata, pinahihiya siya, child abuse po yun. At iba rin po ang parusa ng batas. Sabi ni Brian Peña Cruz, di ako abogado pero pero slander yun, attorney. Okay? Yung slander po, no, kapag ka po ganito, kapag ka po published yung sinaunang publication, TV, radio, newspaper, yan po ay libel. Kapag ka po ang mapanirang puri ay sinabi, no, yun po ay slander, no, o kaya ay oral defamation. Yung salitaan, halimbawa, nagmurahan kayo or minura ka, pinagsabihan ka ng masama, narinig ng technician, okay? So, ibig pong sabihin, may iba pang tao na nakarinig, nasira ang reputasyon niya doon sa taong nakarinig. Yun po yung tinatawag na slander or oral defamation. Kumpanieras. Iba naman pong usapin kapag kayong sinampal, no, na hindi naman masakit or napahiya, nag-dirty finger, no? Yun naman po ay slander by deed. O dinuro-duro ka, slander by deed. Yung sinira ang reputasyon mo sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa pamamagitan ng salita. Yun po ang pagkakaiba nila. Dos Kumpanieras. Ito, before we pause for commercial, sabi niyang ganun, si Win Abehon, attorney, ano po ang mangyayari kapag hindi nakadalo ang witness sa pinatawag na subpoena? Okay, ang tanong ngayon ay can a witness refuse to testify, no? Yung pong refusal ng witness na mag-testify, maari po siyang ma-prosecute for contempt. Kaya be sure, especially kung kayo ay nag-execute na ng mga document na ito, nag-execute na, nag-execute kayo ng affidavit na nagsasabi, napanood ko nga ito, nakita ko sa kanyang Facebook page, sa ganitong petsa na sinabi ni ABC na si ganito ay kaladkarin at kalaguyo ni ganito. Yan, nakita ko nga ito, ganyan. Sa katunayan, narito nga ang screenshot. Kapag ka po ikaw ay meron ka ng record na ganito, maaari ka pong makulong. Bakit? Kasi nagre-refuse ka na mag-testify. Dos Kumpanieras. Okay, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, ano po ba talaga? 1 year ba talaga o 15 years ang prescription ng cyber libel? Okay, doon po sa batas, doon po sa desisyon ng Korte sa Maria Ressa case, ang sabi hanggang 15 years dahil nga po ang sinasabi, applicable yung isang batas, hindi nag-a-apply yung revised penal code. Pero sa bago pong desisyon doon sa Hernandez versus Kausing, doon si Kausing po yung I'm not so sure kung tagapagsalita o lawyer nung pinatay na journalist na si Ginoong Percy Lapid, no? Ang sabi po, nag-a-apply pa rin ang revised penal code. Ang sinasabi doon ng batas, sinasabi lang ng batas is that ito ay mas mataas ang penalty, pero doon pa rin nakabatay sa revised penal code because ang intention lamang naman talaga ng ating mga mambabatas ay magbigay ng parusa para doon sa mga gumagamit ng computer or internet technology. Dos Kumpanieras. So, ibig sabihin, dapat mag-apply yung provision ng revised penal code pagdating sa prescription, which is of course 1 year lamang. So, ibig pong sabihin, 1 taon mula sa pagkakadiskubre ng complainant, maaring i-file within 1 year mula sa pagkakadiskubre ng complainant yung libelous, ang pagsasampa ng kaso patungkol doon sa libelous imputation o itong cyber libel. Dos Kumpanieras. So magbabalik pa pang programang Dos Kumpanieras. Ilan po munang
mga paalala. Tawa-tawa sila dun sa parentahan ng Cubao. Po, nangyayari na yan ngayon. Again, meron po tayong bonus question, ha? Yung hanggang kailan maaring i-file ang kasong cyber libel. Kababanggit ko lang. Ilan po muna mga paalala dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Okay, paano naman po usapan sa rental ng coffin? 2 months advance, 2 months deposit. Tuwa kayo sa joke ko, ha. Pero posible ito, ha. 'Di ba? Niregaluhan na lang din kayo ng Cubao. Di parentahan nyo. Alang namang patulugan nyo 'yun, 'di ba? 'Di ba pwede naman yung gawin, no? Pwedeng gawing negosyo, May mga negosyo pong ganun. Okay. So again, no? So, kailan ba dapat maisampa ang kasong cyber libel? Ito ba ay 15 taon within 15 years? Kagaya ng naging desisyon ng korte doon sa kaso ni Maria Ressa, no? Nilinaw na po, no? Sa isang January 19, 2024 decision ng Supreme Court, no? Nasabi po ng Korte Suprema, ang intensyon naman talaga ng bicameral committee and yung pagpapunish or pagpaparusa sa cyber libel ay doon pa rin, with reference pa din sa revised penal code. Yung Cybercrime Prevention Act ay hindi naman nag-impose, actually walang binanggit sa Cybercrime Prevention Act kung kailan or gaano katagal kahaba ang prescription or prescriptive period para sa cybercrime prevention. Pero sabi niya ganon, kaya susundin natin pa rin yung revised penal code na 1 taon kasi kahit pa tinaasan ang penalty dito, doon pa rin siya pumapasok doon sa mga probisyon ng revised penal code. Dos Compañeras. Maliban pa dito, sabi nga ni Justice Wilhelmina Singh, no, na ang ating batas ay pinapaboran, no, yung mga penalty or na favorable doon sa akusado or doon sa accused, no. Kaya naman since ang probisyon ng revised penal code ay hanggang 1 taon lamang, no, dapat ay sundin natin yung 1 taon. Kaya it is settled. Yung pong cyber libel ay nagpi-prescribe in 1 year mula sa sa pagkaka-post ba? Hindi. Sa pagkakadiskubre ng complainant o yung naapektuhan sa post. So halimbawa po, ipinost last week yung mapanirang puri laban sa akin. Pero ngayon ko lang nabasa. So ibig bang sabihin ang count yung mula sa last week o mula ngayon? Take note, ang mamatter po ito, no? Especially kung nasa alanganing petsa de peligro na, no? Lakay, magandang gabi sa'yo. So ibig bang sabihin, the reckoning period is from today kung kailan ko na-discover yung mapanirang post. Dos Compañeras. Ayan, ang bilis ng oras. Magandang gabi. Salamat daw sa kaalaman. Magandang gabi sa iyo, Jel Española. Maraming iba pa. Delia Cabrera, Delia Pines, Jerry Angustia, Ramel Maluto, at si Teresita Esmeña. Magandang gabi sa iyo. Mark Darrell Landrito, and Wilson Aldea, Brian Peña Cruz, Kenneth Arevalo, tsaka si Ray Revilla, Princess Roselis, Eds Maglakas, Odette Oxales, and syempre, happy birthday sa iyo sa Secretary ng IBP Marinduque, Zen Hamilia Abetria. Happy birthday sa iyo. Dos Compañeras. Advance happy birthday din sa sister ko dyan sa Bahrain, Ate Lucy Seco. Happy birthday sa iyo. And magandang gabi sa iyo, Ate Lily Baradi and family, and syempre Ate Ching Elag and family. Yung mga iba pong questions, pasensya na kayo, hindi ko lahat nasagot, pero napakarami po kasi mga reaksyon dito. Okay, so anyway, yung mga iba kasi na naitanong na sa atin sa Messenger ay naitanong din dito sa ating Facebook Live. Kaya kahit hindi ko po nabasa nabanggit yung pangalan ninyo, nasagot ko na din naman. Dos Compañeras. Yung tungkol po sa online seller, na hindi natin hindi natin nasagot, i-message ko na lang kayo ng personal, no, para hindi po para masagot ko pa rin yung question kasi nag-promise ako sa niya sasagutin ko. Anyway, sa cyber libel po, under sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ay nag-increase po ng penalty ng 1 degree higher from 2 years and 4 months hanggang sa 8 years. So mabigat ang parusa, kaya think before you click. Felivel, magandang gabi sa iyo, at syempre maraming iba pang
nanunood sa atin. Bukas po magsama-sama ulit tayo Dos Compañeras. So sa tanong na, hanggang kailan maaaring mag-file or i-file ang kasong cyber libel? Ang sagot, within 1 year mula sa pagkakadiskubre ng complainant. Dos Compañeras. Napakarami pong sumagot pero yung iba po hindi kumpleto nakalagay lang within 1 year. So, nakakuha na tayo ng winner tonight, no? So, ang dami niya sagot Ang sagot niya mula sa loob ng 1 taon mula sa pagkakadiskubre ng krimen. Si Renz Revilla, congratulations sa iyo. So, ipadala lang po ang inyong GCash number sa akin bilang private message sa Attorney Rina na page, sa aking Facebook, Messenger. At please give me until Saturday para maipadala ang inyong mga premyo. Yung mga hindi ko pa po nabibigay, yung kahapon at saka ngayon hindi ko pa nabibigay. So, hanggang Saturday. Minsan naman mas napapaaga, pero hindi po lumalagpas ng Saturday. And all the winners can attest to this, no? Hindi lumalagpas ng Saturday ang release ng premyo. Magsama-sama po ulit tayo bukas, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Sandy, maraming salamat Berden at sa lahat ng mga nanood na kinig sa atin. At syempre yung mga hindi ko nabate, magandang gabi po sa inyo. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Ako pa rin po, nagsasalang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.